The name of the Philippines before, according to some scholars, ay I had this question sa mga kapodcast previously. Correct me if I'm wrong and if you could add more kung anong nangyari dito. Pre-colonial and post-colonial. Wala kang makita na mga documents o anything historical about the pre-colonial time. Mukhang binura sa history. Ang karamihan, mga folklores, yung mga ancestors natin, we have stories. But documentations, mahirap maghanap about pre-colonial Philippines. Or pre-colonial, I don't know, ano ba tawag sa Pilipinas noon? Pre-colonial o Phil o Maharlika. We'll talk more about, drilling that in. What do you think happened during those times na? Bakit ganun? Kung lumalabas sa ating history, hindi na pag-usapan, anong nangyari sa Pilipinas? Kung meron man, ang merong historical background o are yung mga katutubo natin, silang they preserve it. Pero, in a mainstream society, wala. And then, before Spain, nakabag ang mga naninirahan sa Pilipinas. Maybe you could talk more about that and give us a proper perspective on what you have researched. honestly po, ang unang reason, may mga writers po ng mga katulad po nila Richard Blair, sinasabi po nila that the Spanish history is defective. Because actually may mga tinago po out of sabi nila na 100 na mga documentaries. Karamihan po doon ay mga naitago. For the reason that the Philippines is one of the richest country in the whole world because of its gold mines as well as its natural resources, including the endemic plants and trees. That's like example, the alderwood trees. So, nagunahan po yung mga yung mga taga-ibang bansa kung sino po yung makakauna na makakapunta dun sa lugar na yun dahil makukuha po nila yung kayamanan. So, they tried to change the name. The name of the Philippines before, according to some scholars, ay actually Ophir. We have example na sulat po nila Flavius Josephus. He located the Ophir from the eastern border of the beyond India. Eastern border of the East India po, pinakadulo. And because of that, because of its richness, they tried to change the name. They try to manipulate the name so that no one will know. As well as what happened is there are a lot of copies that the Philippines, the biblical Ophir, that was nung 1940 po, nasunog po yung National Library nung 1941. At marami po mga books about Ophir ang nasunog. Example po ng mga karamihan ng mga books po nun ay mga books po na katulad na sinulat nila. Kasama po dito yung books na yung Documentos Relativos Islas Filipinas, ang mga books po ng libro ni Barbosa, books din po nila, mga Spanish words po ni Royal Cedula of Sebastian Cabot. Lahat po yun, kiniklaim po nila that the land of Ophir is located in the eastern border. In the eastern border, just above Sama. So, yung reason po na pumunta dito sa Magellan ay recorded din po yun sa, ang nangyayari po kasi, isa pong reason, may mga hindi po naitago. Actually lang po, nakasulat po kasi ito sa salitang Espanyol. That all you have to do is translate it. Example po yung General Ibus Documentos, yung document number 98 is written in Spanish, kung saan po dito, kinaklaim po talaga na ang Pilipinas po ay Ophir. Ganon din po yung mga libro po, katulad po ng mga libro nila Barbosa na written Spanish. Meron pa nga po German eh. At marami po mga books na naisulat po pero hindi po ma-access kasi nga dahil sa language barrier. Kasi nakasulat sa Espanyol, hindi po nila talaga maintindihan. Pero kung babasahin po nila yung mga Espanyol, katulad po ni Manny Ole, yung Spanish book niya po ay talagang nakaklaim po doon ang Lectios o Philippines is Ophir. Yung ibang reason naman po, nung bumagsak po kasi yung library natin, National Library, marami po talaga nasunog. Actually po, yung iba naman po talaga, itinago yung pangalan dahil nga sa kayamanan. Yung po talaga yung reason. At maraming nasunog, at yung iba naman, hindi na po talaga nalaman. So, anong nangyari dahil nga sa language barrier. Pero kung susuma total po, napakarami po. Marami po akong mga copies na mga Spanish
at mga iba pa pong mga books na talagang nagpapatunay. Dun po sa book po ng Philippines, The Biblical Ophir, it's more about, ito po kasi yung The Biblical Evidence, yung book 1, and the book 2 is 3 books po siya. It's all about the people who know that the Philippines is the Biblical Ophir, the historical documents, and the book 3 naman po doon sa historical naman po ay mga historical anecdotes po. So marami po talagang books na nasunog lang o talaga sinadya nilang mawala, o yung iba naman po talaga kasi hindi nila maintindihan yung pagkakasulat. Actually po sa Google Books makikita po ito yung mga Spanish word, i-type lang po Lectio de Ophir, maglalabasin po lahat yun. Ito, Doc, tingnan mo. Si Colección General de Documentos Relativos, ito yung na-mention mo kanina. Paano malocate ang land of Ophir? Ito, sinabi, Ophir can be found by traveling from the Cape of Good Hope in Africa to India, to Burma, to Sumatra, to Moluccas, to Borneo, to Sulu, to China, then finally, Ophir. Kasi, hindi pa nga Pilipinas doon because Pilipinas comes from the name of King Philip. Year 1559 po, named by Roy Lopez de Villalobos. Giving tribute to the King of Spain. So what is the name of the Philippines before giving the tribute kay Haring Philip? Doon nga sa kanilang mapa, tama ba, Doc? Lahat ng mga mapa nitong mga explorer na to ang nakalagay, hindi Philippine. Ophir ang nakalagay. Multiple islands, Ophir, nandun pa si Siba. Opo, Siba. It's a group of islands. Yun ang nakalagay talaga sa kanilang mga mapa before they conquered the Philippines. And like sinabi mo, kasi nag-uunahan sila because of what is being described in the Bible. Kung ano ang Ophir, mayaman sa dito, mayaman sa likas na yaman. Sabi mo yung agar wood, algum wood. Ang agar wood sa Pilipinas lamang. Hindi siya malaki kung saan. So kung nakikita nilang ang agar wood sa Israel ngayon, ibig sabihin, isang ba nanggaling? So ginawa ng mga kolonyalistang mga Espanyol para malito kasi nag-aagawan sa gold. It was always the search for gold. Kaya nga yung Mexico, yung ganun din ginawa nila sa Aztecs time. They were searching for gold para malito kasi nag-uunahan, ginawa nilang ibang pangalan. And made sure na walang nakakaalam that this is really the land of Ophir. And they were really good at it, destroying the history and at the same time making a new one. Opo, totoo po. Nakalagay din po yun sa isang book na isang komentaryo po ng isang writer din po ng American writer na sinabi po nila, it's because of the deception of the Spaniards that led to the change of name of the Philippines. Nakalagay po talaga yun. So, ang talaga pong pangalan dati talaga, ang talagang tawag nila, kahit si Magellan po doon sa libro po ni Libro de Barbosa, na dinocument niya po, na ang nakalagay doon sa pupuntahan nila Ophir, Shiba, Tarshish, yung po tatlong pupuntahan ni Magellan. Hindi po nakalagay doon Pilipinas. Kasi ang Pilipinas po, 1559 lang po na bago. So, pupuntahan talaga nila ay Ophir, Shiba, na sinulat ni Barbosa doon. At yun nga, nung pinuntahan nila, ang tawag pa nga po ni Barbosa, Lectio, Ophir, Tarshish, Shiba, Lectio. Lectio is very important. Maybe you could explain more what it means. Opo. So yung po nangyari kasi ang ibig sabihin po kasi ng Lectio is a Hebrew term for it is the place for gathering. Lectio from the Hebrew word lakas, meaning gathering, or lakasa. Meron tayong mga lakasan, ibig sabihin pinaglalagyan ng mga gamit, po. So nung time po na yon, at talagang alam na po nila, alam din po ng ng King Carlos. King Carlos talaga ang sinabi nila na pupuntahan nila yung Ophir. Marami pong documents. Actually po nung 17th century, nung inauguration po doon sa Manila, sinabi po na we are now inaugurating the change of Ophir to other name. Yung binago po nila yung pangalan. Meron pong documents na, napakarami po akong documents. Actually, mahirap lang po kasi bigkasin yung yung mga tawag nilang mga pronunciation ng Spanish. Napakarami po. Ang isa po pong reason kung bakit nila ginagawa talaga yon, yun nga po, hindi lang po nila dun sa sa gold kasi nga po, yung power. Yung nag-aagawan po kasi noon ng Portugal tsaka ang Spain noon, talagang nag-uunahan sila. At ang unang-unang lugar po na napangalanan ng Pilipina ay yung pong Samar. Noong naidagdag po yung Leyte, naging Pilipinas na.
Opo, nasakop na nila po ang buong ang Samar tsaka Leyte nung, na po nila nagpadala na po sila dito ng mga tauhan nila. Ang nangyari po, pinangalan na po nila lahat. Pero hindi po nila talaga naka-anchor yung pinakaiba pang part ng Ophir at nanatili po yun, nanatili yung sa Mountain Provinces kaya nandun pa rin yung tawag na Apare, nandun pa rin po Apare, nandun pa rin po yung mga pangalan katulad ng mga Shibo, nandun pa rin po. Hindi pa talaga nila nakuha lahat-lahat, ganun po ang nangyari.